Magandang hapon mga ka-happy hour, at narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pagsasali ng libo-libong litro ng petrolyo sa isang bahay sa Barangay Sacred Heart QC, Nabistado. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Val Gonzalez. Binabalot ngayon ng pangamba mga residente ng Scout Castory Street, Barangay Sacred Heart, Quezon City dahil sa 10,000 litro ng diesel na inimbak sa compound ng isang bahay dito. Sabi ng mga residente, mula pa noong araw ng Sabado ay hindi na sila nakatulog ng maayos dahil sa takot na baka magkaroon ng sunog na maaaring magresulta ng pagsabog. Maaga pa lamang kanina ay nagpapapirma na ang ilang residente para sa petisyon na kanilang isusumite sa local government units. Iisa ang nais ng mga nakatira sa lugar, alisin sa lalong madaling panahon ang homemade na imbakan ng tonetoneladang petroleum products. Sa init ng panahon, expose yung cancer. Kahit wala magtapon ng upos ng sigarilyo, sa sobrang init na yan, di ba po? At saka Nakakatakot hindi naman po siguro yan. ganyan yung pag-install ng cancer. Yan ay Namin yung maalis na ito. Sana pa maalis po siya as soon as possible po. kahapon ay napasugod sa lugar si Undersecretary Wimpy Fuentebella, maging ang direktor ng QCPD na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Batay sa nakuhang impormasyon ng Department of Energy at PNP, walang kaukulang permit para mag-imbak ng petroleum products ang may-ari ng bahay na napag-alamang isang Filipino-Chinese businesswoman. Samantala sa panig naman ng barangay, sinabi ni Barangay Sacred Heart Chairwoman Camille Malig David na pababantayan na niya ng personnel ang lugar para maiwasan na magkaroon ng aktibidad dito gaya ng pagwi-welding na sobrang delikado. Since nagkaroon po ng incident, naka-coordinate naman po kami sa ating LGU, sa mga sa police station 10 natin and sa BFP Laging Handa Substation. Lahat naman po ng actions with this incident po, reported naman po. Papatauhan po natin ng DPSO yung lugar para po dun sa safety ng residents natin kasi that is our number 1 priority po. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Showbiz Spotted, patok na hawak mo ang beat song, mariing pinabulaan ng gawang AI. Patok sa social media ang bagong kantang hawak mo ang beat na kinagigiliwan ng mga netizens dahil sa masigla nitong rhythm at feel-good vibe na nagbunsod ng maraming dance videos online pero hindi rin nakaligtas sa pambabatikos matapos lumabas ang mga claims na gawa ito sa artificial intelligence. Ito ang naturang kanta ay ginawa ni DJ Mogo o tunay na pangalan na si Sylvain Hernandez kasama ang kanyang Filipina na asawa. Aniya, hango sa tradisyonal at masayang cha-cha mula sa Visayas ang inspirasyon ng kanta, kaya't nagbigay ito ng light, bouncy, at joyful vibe na nagdadala ng saya sa dance floor. Pero, ngunit kasabay ng kasikatan nito, mariing itinanggi ni DJ Mogo ang mga paratang, nagiging mainit na isyo sa industriya ng musika ang paggamit ng AI. Ayon kay Pablo ng SB19, mahalaga ang AI bilang tool, ngunit dapat itong gamitin ng responsable. Binanggit niya na dapat ituring na ilegal ang paggamit ng gawa ng mga artist ng walang pahintulot. Muling nanawagan din siya ng mas mahigpit na regulasyon upang matiyak na napangangalagaan ang mga artist sa kanilang identity at orihinal na gawa. Samantala, pinayuhan ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated ang mga gumagamit ng generative AI tools na tiyaking lisensyado ang anumang material na ginagamit. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.